Kilat News Updates. Mga balita ngayon, pagpaslang sa 74 anyos na babae sa Kabangkalan inako ng NPA. Tinawag ng NTF-ELCAC na tahasang terorismo. Kabayanihan sa gitna ng trahedya sa MV Trisha Kirsten 3, 6 na sundalo ginawaran ng Bronze Cross Medal. 235 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes tuluyang winasak sa Port of Davao. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Inako ng New People's Army o NPA ang pagpatay sa 74 anyos na si Leonora Anggit sa Barangay Tapi, Kabangkalan City, Negros Occidental noong gabi ng February 3. Ayon sa pulisya, tinamaan ng bala sa noo ang biktima matapos persahang ilabas ng mga armado mula sa kanilang bahay. Sinabi ng NPA na pinatawan umano nila ng death penalty si Anggit dahil sa paratang na pakikipagtulungan sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Iginiit pa ng grupo na ang umano'y impormasyon ng matanda ang nagbunsod sa engkwentro noong April 27, 2025 na ikinasawi ng 7 rebelde. Mariing kinondena ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ang insidente. Tinawag itong malinaw na summary execution bunsod ng spy tagging. Hinikayat naman ng 15th Infantry Battalion, Philippine Army ang publiko sa Southern Negros na makipagtulungan sa otoridad at sinabing mahigpit ang koordinasyon sa Philippine National Police o PNP at LGU para sa masusing investigasyon. Pinarangalan ng 11th Infantry Alacdan Division, Philippine Army ang 6 na sundalo ng Bronze Cross Medal kaugnay ng kanilang kabayanihan sa trahedya ng MV Trisha Kirsten 3 sa seremonyang ginanap sa Jolo noong February 9. Ayon kay Leonardo Peña, commander ng 11th Infantry Division at Joint Task Force Orion, kabilang ang mga awardee sa 39 na tropang nakaligtas sa insidente. Kasabay nito, ipinadala sa field units sa Sulu at Basilan ang 29 na second lieutenants upang palakasin ang leadership. Samantala, ipinagpatuloy ng Philippine Coast Guard ang search at dive operations sa Baluk-Baluk Island, Basilan matapos ma-recover ang isa pang bangkay sa lalim na 187 na talampakan. Inilipat ang labi sa Zamboanga City para sa pagkakakilanlan. Umabot na sa 46 ang bilang ng mga nasawi, 316 ang survivors. Mahigit 235 million pesos na halaga ng iligal na sigarilyo ang tuluyang winasak ng Bureau of Customs o BOC Port of Davao sa Barangay New Malitbog, Panabo City, Kamakailan matapos isailalim sa condemnation ang 6,400 master cases na nasamsam sa serya ng operasyon sa BARM at ilang lalawigan sa Mindanao. Kabilang sa mga nasabat ang mga brand na Bosco, Canon Menthol at Gadja Baru. Sa tulong ng Bureau of Fire Protection o BFP at Waste Contractor, binasa at dinurog ng road roller ang mga produkto upang hindi na muling maibenta. Binigyang diin ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na zero tolerance ang ahensya sa pagbabalik ng kontrabando sa merkado. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.